kumpirmasyon na yun, mayroon kumpirmasyon. talagang alingas-ngas doon sa dalawang kampo. Tama kayo, Doris, Alvin, no? Medyo mahaba yung build-up dito since after the election Nakita natin yung, sabi nyo nga, body language. Nakita natin yung mga marites. Nakita natin yung mga hugot, yung mga pitik. Itong nakaraang 2 taon, yun yung nag-dominate di ba? Nagsimula nga yan doon sa presidential sister. Nakita natin yung kanyang body language pag nagkakasama sila ni First Lady. Di ba? Yun yung mga una natin nakita. At saka yung mga pitik niya sa kanyang kapatid. Tapos pumutok yan nung tinanggal si former President Gloria Macapagal-Arroyo as Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker, at nagalit si Vice President Sara. Binanatan niya ng tambaluslos si Speaker Martin. At sabi nga ni Martin, na nip in the bud nila itong attempted coup d'etat laban sa Speaker. No? And after niyan, nagsimula na yung bakbakan over confidential at saka intelligence funds at sumunod dyan yung Chacha na ang tingin ng mga Duterte ay ginagawa para paltan yung political system para hindi sila makaporma sa darating na eleksyon. No? So tumindi yan. At nung nangyari yung statement ni Harry Roque last December na sinabi niya, itong ICC papapasukin at ang nagpapapasok hindi yung speaker, yung presidente na mismo. Ibig sabihin, diretso na yung banat sa presidente last December. At lumalayan this year dito sa Davao Rally na ang titindi ng mga banat sa presidente, di ba? Insurrection, uprising, mutiny, secession, iba pang mga threats, no? At kasama sa binabanatan ay yung First Lady. Diba yung First Lady ang binabanatan? At nitong nakaraang rally sa Davao uli, yung second Davao rally, ganun pa rin yung banat. Hindi lamang sa presidente, kundi sa First Lady. Mukhang hindi na nakapagtimpi yung First Lady. At lumabas na itong interview niya kay Tonying. Medyo namamasahe yung away na yan dahil alam niyo naman si presidente, conflict averse at saka passive aggressive. Medyo namamasahe dahil sasabihin niya, ay baka fentanyl lang yan. Uy, pabago-bago naman ang sinasabi si Tico. Uy, complicated. Diba, last week. Kaya medyo namamasahe ng kaunti. Pero ito kasing interview ni First Lady, hindi na kaya ng masahe. No? Sabi nga ng mga iba nating kaibigan, hindi na kaya ng shampoo yan. No? Itong ganitong klaseng open warfare. At nandun tayo ngayon, at sa dating na mga taon, itong natitirang 4 na taon, itong pangyayaring ito will define that. No? Mahalaga itong interview na ito. Hindi ito simpleng interview lang Diba? No. The lines has been crossed. Sabi nga ni at saka ni First Lady. No? Napakabait ko sa kanya, I've been too kind. Pero bakit naman siya sumasama sa mga rally na binabanatan yung aking asawa, binabanatan yung presidente, binabanatan yung kanyang boss? Ba? At panghuli, sinabi pa niya, kahit si Leni Robredo, hindi ginawa yan. That's a clear political statement. Yeah. So nila si Leni Robredo pero parang pinuri pa nila. Sa palagay mo, magsispill over yan sa lahat ng political decisions moving forward from now until the 2025 elections. May dama yan ang lahat ng mga political movements between the two. Definitely, Alvin, dahil nakikita naman natin, usually kasi mayroong ruling party o ruling coalition na nagdo-dominate ng political landscape. Dito sa kaso ni Presidente Bongbong Marcos, parang hindi masyadong apparent yung ruling party at ruling coalition. Medyo tahimik din yung cabinet. Dapat kasi yung cabinet yung first line of defense ng presidente. Pero parang tahimik na tahimik sila. At ikatlo, wala ka rin makikitang mga campaign manager, political strategist, political advisor na nag-i-scale up. So nakikita natin, parang ang nag-fill ng political vacuum yung First Lady na nababalitaan natin sa mga chismis, nababalitaan natin sa mga marites. At ngayon, nakita natin yung medyo bahagi ng katotohanan na yung dapat ginagawa niya ng ruling party, political advisors, political strategies, yung cabinet, ang gumagawa ngayon yung First Lady.
Siya yung nag-engage. Siya yung sumasagot, siya yung bumabanat. Kaya makikita natin na yan ay hindi lamang mag-i-spill over, that will define the political landscape. Okay. Oh. So yung ganyang klaseng nakita na natin na kumpirmasyon na wala na talagang unity, yung sinasabi nilang unity team. Ito ba ay hudyat na dapat nang mag-resign si VP Sara sa kanyang pwesto sa gabinete? Ikaw na rin nagsabi, walang line of defense ang presidente. Ang education secretary mo, tumatawa pa, no? Ikaw ay tinawag na ganire. So yan ba ay hindi lang yung dapat nang mag-resign, kundi decency na lang. Kasi nasa cabinet ka niya eh. Definitely, again, Doris, no? Binanggit ko na yan last year at inulit ko yan last month. Kung merong ounce of self-respect yung Vice President, dapat siya na yung magkusang mag-resign. No? Dapat magkusa na siya. Last year pa yan eh. No? Paano member ka ng official family ng Presidente? Cabinet Secretary ka. Ikaw yung head ng pinakamalaki at isa sa pinaka-importanting departamento. No? Hindi pwede na ang paliwanag mo sa banat ng iyong kapatid, ng iyong tatay, ng iyong mga kakoalisyon, pag pinaparesign yung iyong boss or gustong pabagsakin. Hindi pwede na yung paliwanag mo ay hindi kami nagkausap ni Baste. Hindi kami nagkausap ng tatay ko. Diba? Hindi na pwede yun eh. At nitong nakaraang mga rally sa Liwasang Bonifacio, in support of Kibuloy, hindi ka lang nagbigay ng suporta kay Kibuloy. Pumunta ka pa sa rally. At ano yung sigaw ng rally? Ibagsak si President Bongbong Marcos. Wakasan si President Bongbong Marcos. Tapusin si President Bongbong Marcos. Untenable na yan. No? Last year pa, mahirap na. Lalo na ngayon. Yeah. Anong ihaharap mo sa cabinet meeting? No? Kung nandun sa likod mo yung shadow nung ginawa mo na pagsuporta kay Kibuloy at sa iyong kaalyado na gustong pabagsakin at patalsikin yung iyong boss. 'Di ba? Pag na lang konting self-respect na lang. Ikaw na magkusa, huwag ka na maghintay na tanggalin. Lalo na kung yung iyong boss ay conflict averse, ayaw ng away. Lalo na kung yung iyong boss, no, ay passive aggressive. Dapat nakita mo na yung writing on the wall. Yeah. Hindi lang siya writing nakaukit eh. Yeah, Oo, yeah. tama, Ronald, tama. sinabi mo na dapat siyang mag-resign. Pero ano ang basa mo? Kasi for sure may strategy din si Oo. Vice President Sara kasi may chance pa siyang maging presidente, di Correct. ba? Sa palagay mo, ano ang gagawin niya? Will she stick it out with the president until perhaps the 2025 elections? Or will she shape up? Mararamdaman na niya ngayon. Oo. Nagsalita na yung First Lady. O, mahiya Mababago na na siya siya ng o magbabago na siya Oo. ng strategy. Correct. Siyempre, meron siya mga pragmatic concerns dahil nawala yung kanyang confidential at saka intelligence funds in their hundreds of millions. Siyempre, pwede niyang gamitin yan sa kanyang makinarya. Pwede niyang gamitin yan sa kanyang visibility. Nawala yan. So, ang hawak niya ngayon ay yung pinakamalaking departamento ng gobyerno, yung DepEd. So, yan yung ginagamit niya. Pero untenable na yan eh. Untenable na dahil inuulit ko, bahagi ka ng official family. No? At yung iyong political actuations ay kontra dyan. Kontra dyan. Kaya, ang pwedeng maging direction niya, mag-resign siya as DepEd, hindi naman siya kinakailangan mag-resign as Vice President. No? At siya na yung mag-lead ng opposition going into the midterms. No? Yun yung medyo tenable. No? Pero sa ngayon, yung kanyang pagiging bahagi ng administrasyon ay untenable na. Magmumukha na siya masyadong plastic. So magagaya siya, Ronald, kay ano? Magagaya siya kay dating Vice President Leni Robredo na itsapuera noong panahon ni Duterte. Ganon na nangyari kay Vice President Leni, hindi ho ba? Yes, no? Pero ang kaibahan, nung panahon ni Leni, talagang dinemonize siya ng presidente. Diba? Dinemonize siya, puro yung banat sa kanya eh. Nababastos ka nga eh. Parang nga, medyo kabastusan na yung banat sa kanya ni ex-President Duterte, kung maaalala nyo. Diba? Tama. Ito kasi, yung presidente, medyo hindi naman diretso yung banat eh. Sabi nga niya, 'di ba, nito nakaraang mga buwan,
ay wala kaming problema ni Vice President Sara Duterte, no? Yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kaalyado, it's complicated. Dapat makita mo na yung mensahe dun sa ibig sabihin na it's complicated. At ngayon, hindi na niya mamimiss yung mensahe galing mismo sa First Lady na pumuno ng political vacuum ng presidente. Correct. So ngayon, habang sila ay nagbabangayan ng ganyan at nag-aaway-away na wala ng unity team, sino ang pinakatalo dyan, Sir Ronald? Well, for now, pareho silang talo. Kung makikita natin yung survey, pareho silang bumababa. Diba? Lalo na yung presidente dahil siya yung incumbent, siya yung may hawak ng poder. Kaya pareho silang bumababa at this point. Kaya it is not in their interest na i-maintain itong untenable coalition o untenable image ng unity. Dahil kita na ng lahat na wala yan So medyo tatama sa kanila yan, medyo tatalsik sa kanila yan kung pipilitin nila yung ganyang klaseng hypocrisy. At for now, ang nakikinabang diyan ay ibang mga tao. Halimbawa, sa survey, mas mataas na si Raffy Tulfo kaysa kay Sara Duterte. Ibig sabihin, isa sa clear beneficiary halimbawa ng ganyang klaseng bangayan ay si Raffy Tulfo na parang nagmumukhang third pole, no? Kaya kailangan i-define nila yung narrative Sa ngayon kasi yung political narrative nawawala sa kanila. Both sa mga Duterte at sa mga Marcos. Sabi nga ng Okta survey 31% ay supportive sa Marcos, 20% sa mga Duterte, at meron kang 45% ng populasyon na neither. Ibig sabihin, neither Marcos nor Duterte. At yun yung potensyal na ma-harness o makuha ng isang black swan o third pole in the near future. So may malaki pala ang tsansa talaga, partner, ni Tulfo if he plays his cards well at pag lalo pang lumala ang away ng Duterte at Marcos, ang makikinabang si Tulfo. Correct. Ronald. Yes, at this point, objectively and subjectively, siya yung nakikinabang. Of course, malayo pa. Baka may mga iba pang sumulpot dyan, no? Baka madapa pa yung nakikinabang. So, hindi pa natin sigurado. Marami pang pwedeng mangyari. Yes, pero clearly at this point, no, yan yung mahalagang nangyayari. At hindi ito matatapos. Kaya ang labanan dito, sino ba magdedeklara, sino yung magde-define ng political narrative? Correct. No? So, malabo na yung reconciliation. Hindi na kayang ibalik ang pagsasama kagaya nung nakaraan. Tapos na tayo dyan. Nalagpasan na natin yan, kumbaga, Ronald. Yes, sa ating politika wala namang imposible. Pero improbable na mangyari yan, no? Halos ko na yan Humpty Dumpty. Yeah. Mahirap na ibalik yung itlog Mahirap na idikit. Tama. Diba? Anyway, sobra na yung lamat. Thank you, Ronald. As always, the very exciting. Yes. Diba? Anytime, Alvin at saka Doris. Pero ingit ako sa costume ni Doris. Saan ba nabibili yan? Si Pikachu yan. Si Pikachu ako. Pikachu. Saan ba nabibili yan? Baka pag nagsuot ako ng ganyan, mas maraming makinig sa akin. Sir, regards mo kami sa palagi nagigess kina Ina at kina Michael Patin yan, partner. Nice, mga kaibigan namin yan, Secretary, regards nyo po kami, ha? Thank you po. Thank you. Happy weekend po, sir. Si former Secretary Ronald Llamas, ngayon po'y political analyst. Primera klaseng political analyst. At engaging kapag kausap mo, partner, yung tipong parang si lolo mo dyan sa kabilang kanto. Madaling na maraming alam. Yung parang pakipasa mo nga yung pulutan. Parang folksy. Yung mga ganon. Tama yan. Dapat ganun na nagpapaliwanag ng mga political development sa atin. Jason, talaga hindi ko